Mahal na Mayor, gusto ko lamang pong marinig po ng ating tagapanood kung paano nyo po naisip na gawan po ng sementeryo yung ating mga kamusliman. Pagkilala at pagpapahalaga. Yung mga kapatid nating Muslim, na ayon na rin sa mga kwentong narinig nyo kanina, na nagkakaroon ng mga challenges o pagsubok sa buhay kapag namamatay yung mahal nila sa buhay dito sa Metropolis. When I was then a counselor sa Tondo, meron kaming mga Muslim community kasi ang known Muslim community sa Manila ay Quiapo. But the truth of the matter is in Manila, lahat halos ng distrito ay merong Muslim community. We have in Tondo 1, in Isla Putimbato and Parola, Tondo 3, which is Parola also but District 3, and across the river, yung Baseco, then San Miguel, then San Andres, then Malate, plus Quiapo, Santa Ana. So when you look at the geography that I have mentioned, they are situated all over the city of Manila. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Aging pinaalala ng mga matatanda natin. So that's why, having said that and recognizing yung payo ng mga katatanda sa atin, I asked the Manila Health Department at the time when I assumed the office as mayor, and I said, alam mo, napapansin ko dito sa Maynila, may Chinese cemetery, may North Cemetery, may South Cemetery. Pero bakit walang Muslim cemetery? Ang sagot sa akin, na typical na problema ng isang highly urbanized area is space, especially when it is well-established, highly urbanized area. Sabihin, sa mahabang panahon, na-develop isang LGU, yung scarcity of space is really a challenge. Sabi ko, Kako, we have to find ways. Hindi naman po pwede na historically, ang Maynila, ang naninirahan sa Maynila, ang mga lahi namin, duktong ng kasaysayan namin ay pinamumunuan ng mga kababayan nating Muslim in the beginning. When it was established, a known area of settling area, ang mga natagpuan ng mga ayuhan o mananakop ng ating bansa dito sa Maynila ay mga Muslim nating ninuno. Raha Sulimahan, Raha Matanda, Lakandula, Raha Bago. In fact, Your Honor, as we speak, there's still streets of Manila in Tondo, Tondo 1 and Tondo 2 that are under those names. Raha Bago sa distrito ni Konsehal Awi Sia na siyang author, 8062, Ordinance 8062. In our case, sa lugar na kinalakihan ko, isang malaking kalye, Lakandula. Hanggang ngayon, nag-e-exist yun. Sabi ko, hindi po pwedeng ganoon kasi nung Konsehal ako, mga kapatid natin Muslim, pupunta yan sa hallway. Yung tinanong nyo pong unang-una, tama po yung unang-unang tanong ninyo, ano ang suliranin ng isang pamilyang Muslim na namatayan? Pamasahe. Posgas, Your Honor, dalit salita. Maraming mga Muslim nating kababayan naghahanap buhay sa Maynila or trade, marami rin sa kanila talagang nagdarahop. Pag namatay yan, I think you know better than me that in a certain period of the day, kailangan mailagay na sa himlayan yung na matay nilang mahal sa buhay. The challenge is, most of it goes to Mindanao and that costs money. Sabi ko sa MHD, we have to look into this kasi hindi po pwedeng kakaligtaan na natin para mawala na rin yung mga, ang tawag yan, mga prejudice sa isa't isa. Sabi ko, we have to recognize their existence. They're in our school. In fact, some of our employees are Muslim brothers and sisters. In our public education system, meron pa kaming inilaan na special na para sa kanila, sa mga batang Muslim. Sabi, di awa naman ng Diyos, Your Honor, meron kami nakita sa parte ng Makati, meron kaming pag-aari doon, what we called South Cemetery. Nakita ko yon, sabi ko, malaki ng espasyo ito, 2,400 square meter. And modesty aside, Your Honor, you see a 2,400 square meter in Metro Manila, it's gold, no? Sabi ko, sige, ito nang titirahin natin, kaya lang, linisin nyo ito. Tapos sulatan nyo na yung mga ilang nakalibing. May ilang piraso nakalibing, pero napabayaan na ng kanilang mahal sa buhay. Then, after a few months,
no? Nalinis, tinambakan namin, then we appropriated. That's where I went to the city council sa tulong ni Kusial Awi Sia. Sabi ko, gawan nyo ng batas para talagang hindi siya yung para lang gawin. Kundi ilagay natin sa batas, kilalanin siya na nakalaan para sa mga kapatid nating Muslim. Through the help of our director, Shay, na nabuo namin, yung maganda po yung mga nakalagay dito sa mga batas ninyo, pati yung pamamahala o yung kapasidad ng taong namamahala, yung nakakaalam sa kultura at tradisyon ng namamahala, saktong-sakto po yun. Kasi yun po yung sinuggest na Direktora Shay, dapat ang mamahala dyan ay mga kapatid din nating Muslim. Sila po ang nagsuggest nun. Then the structure, isahin na natin. Ibingan, may hugasan, dasalan, admin, tapos ililibing. Parang one-stop shop na. Di na nila kailangan kasi spasyo rin ang problema. Pag dinadasalan nila, medyo lagaw nasa silong lang ho yan. I've seen it in my life. So doon, may maayos na proseso silang gagawa, matiwasa namang nahihimlay nila yung kanilang mahal sa buhay. And it became a tourist spot. Ang ikinalulugod namin, it is a separate, it is inside South Cemetery, but separate kabakod property dedicated for our Muslim brothers and sisters. So ngayon, naging pasyalan siya kasi kung makikita nyo po yung disenyo, medyo nangopya po ako ng kaunti, yung mga nakita ko sa Iran mga design. So, dahil yun ay matagal na kaming may utang. So sabi ko, kung gagawin rin lang naman natin, kung babayad at itatama natin ang kasaysayan ng Maynila, for those, the next generation who will pass by, will see that they will never, and they should never forget that who we are as a city of Manila, as the capital of the country. Alright mga kababayan, so magkakaroon po ulit tayo ng reaction video dito po sa nakita nating video ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ito po yung unang termino niya bilang alkalde ng Maynila during pandemic, kung saan na-interview po siya or isang conference po ito sa isang committee na pinangungunahan po ni Senator Robin Padilla, kung saan nagtanong nga po itong si Senator Padilla about dito sa naging proyekto po ni Yorme Isko na Manila Islamic Cemetery. Diyan po sa Manila South Cemetery po itinayo yan. Okay, so isang napakahalagang proyekto po ang ginawa ni Mayor Isko na naisakatuparan po yan, no, upang bigyan ng disenteng lugar ang mga kapatid po nating Muslim sa lungsod ng Maynila, no, para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kagaya na lamang po ng iniidolo natin na si Ka Freddy Aguilar, no, na kumanta ng Anak na pinaka-famous po. Siya po ay sumakabilang buhay na po. At ito nga pong naging proyekto ni Mayor Isko ay naging daan para itong ating icon pagdating sa awit sa mga tugtuging Pilipino ay mahimlay dito sa isa sa mga magagandang proyektong nagawa ni Mayor Isko Moreno, no, isang 2,400 square meter na espasyo na naglalaman din po ng isang cultural hall, kung saan dito na nga po isinagawa yung mga ritual, yung mga tradisyon po ng ating mga kapatid na Muslim bago po sila ilibing. Okay, so ang proyekto ay inilunsad, kung hindi ako nagkakamali mga kababayan, year 2020 or 2021. Correct me if I'm wrong. Alin lang dyan sa 2020 or 2021 bilang bahagi po ng pagdiriwang ng 450 na anniversary po ng Maynila. So bago ito mga kababayan, alam nyo ba na nahihirapan yung ating mga kababayang Muslim sa lungsod na makahanap ng tamang libingan? Kaya kadalasan nga, ito nga yung sinasabi ni Yorme na kapag sumakabilang buhay po yung kanilang mga mahal sa buhay ay kinakailangan pa po nilang ibiyahe papunta po ng Mindanao or Davao o kung saan po yung kanilang mga probinsya. That time mga kababayan ay pandemic, kaya napakahirap po mawalan ng mga mahal sa buhay nung time na yan dahil nga po limitado po yung pag-travel, may mga travel ban, may mga kinakailangan ka pang mga dokumento na ipapakita, ipipresenta para maibiyahe mo yung mga labi ng inyong mga mahal sa buhay.
Kaya't naman itong ginawa ni Mayor Isko bilang pagtanaw din ng balik-tanaw, utang na loob sa ating mga ninuno na hindi natin alam na baka tayo ay may dugo na nananalentay sa ating pamilya, na baka ilan sa ating mga kababayan ay nagmula sa mga Muslim, no. So ito nga proyekto na 'to, no, para sa akin, napakamakabuluhang hakbang, no, sa pagkilala sa kasaysayan at kultura ng mga Muslim sa Maynila. So bago pa man dumating kasi yung mga Kastila, mga kababayan, sa Maynila ay tinatawag na Land of the Rahas itong ating lugar, kung saan namuno sila Raha Sulaiman, Raha Matanda at Lakandula. Ito nga yung mga na-mention ni Yorme Isko, no. So itong proyekto na 'to ay hindi lamang isang practical na solusyon para sa ating mga kababayang Muslim, kundi ito ay sumisimbolo sa pagkakakilala at respeto sa kontribusyon ng mga Muslim sa ating lungsod. So maraming mga kapatid nating Muslim ang nagpapasalamat kay Mayor Isko Moreno na sa kanyang inisyatiba, no, na gawin itong proyekto na ito. At ito nga po ay located dyan po sa Manila South Cemetery, no. At napakaganda po niyan. Yung idea po ng mga design dyan ay nagmula pa nga daw po sa Iran. Yung ibang mga disenyo dyan ay bahagyang kinopya ni Mayor Isko para nga bigyan ng dangal, bigyan ng maganda. Kumbaga, ginawa mo na din naman, binili mo na din naman yung lugar na yan. How much more na pagandahin pa para sa mga susunod na henerasyon. At itong Manila Islamic Cemetery, mga kababayan, ay inilunsad noong 2020 or 2021, at ngayon nga po ay napakinabangan po ng isa sa Philippine icon pagdating sa musika. Ito nga si Freddy na inilibing na po dyan kanina. So napakarami, no, ilan sa mga mahalagang detalye diyan yung pagkakaroon ng cultural hall, komunidad ng mga Muslim, so pagsuporta mula sa ibang leader kagaya nga po nung pagbisita at pagbigay ng pagpapasalamat nitong si Maguindanao Representative Toto Mangudadatu, no, na nagpahayag po ng suporta at nagsabing maghahain ng panukalang batas upang hikayatin pa yung ibang mga lungsod na magkaroon ng Muslim cemeteries. So ito lang yung reaction ko dito, no, sa pagpapatayo ng Muslim cemetery, no. Ito ay isang positibong hakbang talaga na maipakita natin yung pagkilala at paggalang sa pananampalataya ng mga Muslim sa Maynila. Ito ay hindi lamang kasi practical na solusyon, kundi ito ay simbolo ng inklusyon sa lungsod, no, na naglalayong mapanatili ang respeto at pagkakaisa sa iba't ibang relihiyon. So ang proyekto na ito ay maitaturing nating isang matagumpay na para sa diversity sa Maynila, at inaasahan natin na ito ay magbibigay ng inspirasyon sa ating mga karatig lugar upang gumawa din ng kahalintulad na programa or same na ganito. Sa ganitong paraan kasi makikita natin at maipapadama natin yung makatarungan at pantay-pantay na serbisyo para sa lahat ng mamamayan, ano man ang kanilang relihiyon o paniniwala. So kayo mga kababayan, comment down below kung ano yung observation ninyo, ano yung komento ninyo ngayon nga napapakinabangan itong ilang mga proyekto ni Mayor Isko. Talagang legacy po talaga to, no? At sa pamilya naman po ni Ka Freddy, ayan, dalangin po natin na naway ang kanyang kaluluwa ay maging mapayapa sa kanyang paglalakbay patungo po kay Allah. So ayan, maraming salamat po mga kababayan, at comment down below kung ano yung opinion ninyo tungkol dito sa ating naging topic ngayon sa reaction video natin dito sa mga sinabi ni Mayor Isko kay Senator Robin Padilla. So muli maraming salamat at God bless po sa inyo.